magandang umaga na dito kasi madaling araw ko ginawa itong tutorial. So anyways, this is how to use the 50-30-20 budget planner. So hindi lang pala siya 50-30-20 budget planner dahil sa update na to is ginawa ko na siyang flexible, meaning pwede nating baguhin yung 50-30-20. So let's say gusto natin 70 2010, ganon. So, yung unang version kasi nito is naka-fix lang siya sa 50-30-20 kasi yun yung nakasanayan, 'di ba? So, if so happen na nag-purchase kayo nito, balikan nyo lang yung email na sinend sa inyo sa email na template and then make a copy ulit kayo para ma-apply or makuha nyo yung bagong update. So, dito may sample ako na 17,000. Yan. So, dito lang kayo mag adjust. So, gumawa rin ako ng bagong how to use. Dati kasi hindi ko pa siya na-update. So, ngayon nagkaroon ako ng time na update ko na siya. So, punta lang kayo dito sa how to use the sheet. And then, yan. Makikita nyo na yung tutorial ko dito. I mean, guide. So, etong may mga line na red, yun lang yung babaguhin nyo. So, meaning, halimbawa si currency, kung nasa ibang bansa kayo, pwede nyo itong palitan, yung peso, Philippine peso. And then, i-enter nyo lang yung inyong net monthly revenue, yung ay income. Yun na yung ano after ng deductions na. And then, ito yung sinasabi kong bagong update. So, type percent number. So, dito sa part na to kasi medyo maliit. So, mamaya i-actual ko siya. So, di ba needs 50%, wants 30%, savings or debt is 20%. So, mamaya makikita nyo kung paano siya gumagana. So, sabi ko dito, type percent number only, then enter. So, itatype nyo lang yung number and then enter agad. So, wala na kayo ibang gagawin. For example, 50 for 50%. So, tatype nyo lang 50, then enter. So, automatic na yun siya. Sabi ko, don't mind the text. So, huwag nyo intindihin yung needs, tapos close open parenthesis. So, basta gawin nyo lang yung 50, enter, ganun. And then, automatic na yung template. And then, dito naman sa baba, needs, wants, savings, is itatype nyo lang is description, expected amount nyo, and then actual na nagamit. Yun. Same with savings and debt. Okay? Balik na tayo sa pinaka-actual. Anyways, itong video guys is ilalagay ko siya dito sa watch video here. So, kung i-click nyo, mapupunta kayo sa YouTube. Okay? So, dito 17K. So, magsasample na lang ako. Halimbawa, sa minimum wage na earner. So, kuha tayo ng sample. Wait lang ha. So, di ba dito sa Manila, ang sample is, ano ba yung sample ko? Wait, nawawala yung sample ko. Wait lang guys, hanapin ko lang. So, let's say ito. Kasi 'di ba dito sa Manila, ang ating or sa NCR is um, ang gross monthly income or yung ating minimum wage is 695 na. So, kung ito times natin yan sa 22 days is nasa 15,220. So, less pa doon yung deduction, yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, let's assume na 1,500. So, ang magiging net monthly income na lang natin is 13,790. Tapos, enter lang natin. So, pansin nyo, nagbago yung lahat. Yan. So, ito yung bagong maganda sa bagong update ko. So, ito kasi 17,000 pa rin siya kasi hindi pa natin ito na-adjust. So, buburahin ko muna to. Pansin nyo, di ba, naka-red? Kumbaga, lumagpas tayo doon sa sinet nating percent. So, dapat 50, naging 62, so lampas. So, ginawa ko yung formula is mag-red siya kapag lampas siya sa sinet nating percent. Okay. So, ang gagawin nyo lang ito, kung masusundan nyo na sa how to sheet para hindi ka malito. So, buburahin ko muna itong mga
um, sample natin ng una para makita natin. So, huwag kayong mag-alala guys kapag may nakita kayong add a series kasi nga nagbura tayo ng amount. So, tatanggalin ko lang muna siya lahat para makita natin yung pinaka actual talaga. Okay? So, okay. Hindi pa ako nabago. Update ko na lang siya. So, huwag yun naintindihan to guys ha. Tapos, okay, okay. Ayan. So, pansin nyo hindi ito nagbago kasi ito yung automatic na kinalculate ng ating template. So, dito sa 13,790, kinuha niya yung 50%. So, that's why naging 6,895. And then, yung 30%, that's why naging 4,137. And then, yung 20% ng 13,790 is 2,758. Kumbaga, dyan din nakastick yung budget natin sa sinet nating percentage. Ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, di ba, let's say gusto nating maging 70, 30, 70, 20, 10. So, yun yung gusto nating budget. So, di ba sinabi ko kanina dun sa guide is huwag nyo nang intindihin yung itatype nyo lang yung number. So, let's say 70. Itatype nyo lang diretso and then enter. So, kusa na yan siya. Huwag nyo nang intindihin yung mga needs na yan. Kasi di ba minsan nag-error ganyan, ganyan. So, ginawa ko, ito, in-automatic ko na siya para hindi na kayo mahirapan. So, 70, 20, and so, 10. Kumbaga, nasa 100% pa rin dapat. Okay? So, 70, 70, 80, 90, 100. So, ganun. Kasi, so, babalik ko lang siya sa 50, 30, 20. Doon tayo mag-i-stick. Kasi ito yung nakasanayan na eh. Okay, di ba? Wala namang, anyways guys, ang alibay kasi nating Pilipino is sa sobrang liit ng sahod is wala nang maipon. Hindi totoo yun. Kumbaga, nasa tao na yun eh kung magtatabi siya or hindi. Kumbaga, lagi ko nga sinasabi sa mga katrabaho ko, kakilala ko na huwag nyo intindihin yung kung malaki ba yung maipon nyo. Kumbaga, sanayin nyo lang yung sarili nyo magtabi. Maski 10 pesos man yan, 20 pesos. Kumbaga, hindi naman natin kailangan makaipon ng malaki. Ang kailangan natin is maging habit natin yung pagtatabi ng pera. Parang ako, let's say, hindi naman ako regular na nagtatabi or nag-iipon. Ang ginawa ko is kapag may coins ako, lalo ng 20 peso na coin, diretso agad yun sa alkansya ko. Kasi para may maipon lang ko, ayun, naging habit ko na siya magtabi ng pera. In that way is may madudukot ako, diba? So, ganun lang. So, ito yung purpose ng 50-30-20 budget planner. So, hindi na, kumbaga, um, let's say, minimum wage earner tayo, ganyan-ganyan, mababudget pa rin natin, di ba, between our needs, wants, and savings. So, going back na tayo sa ating pinaka-sample. So, let's say, di ba, anyways guys, itong sample ko is for minimum wage earner lang ha, para makita nyo kung paano siya babudgetin. So, let's say boarding house. Tapos, expect natin is, sabihin natin, 3,500. O let's say, in-expect lang natin ay 3,000. Pero ang actual pala ay 3,500. So, yan. So, okay, automatic na siya. So, sa needs natin na 50%, nag-spend na tayo ng 25. So, let's say, utilities, let's say expect natin 1,000 and then actual natin is 1,000. Yan. Kusa nagbabago to guys and nag-a-adjust to. Yan. So, kumbaga makikita na rin natin na syempre pag lumampas itong orange sa blue, over budget na tayo doon. Kumbaga, wala na sa allocation natin yon. So, transportation, um,
let's say 1.5. Isi-same ko na lang siya. Okay, nag-adjust. And then, food and groceries. Yan. Let's say, sabi natin 2.5. Okay, over budget na tayo. So, dito na mapapasok yung mag-a-adjust tayo. So, hindi naman natin ang kailangan ng mobile load or kung kailangan natin. Let's say may wifi naman sa bahay. So, mag-a-adjust tayo, babawasan natin to. Halimbawa, um, sa Transcom, magbabawas tayo ng 500. Sabi natin 1,000 lang. Okay. So, okay lang yung expected. Okay, bawasan na lang din natin. So, okay lang pala dito guys ha. Medyo nalito ako. Yung budget is expected yan siya. Kumbaga, din natin malaman kung mataas ba yung expect natin kaysa sa actual. So, bawasan ko na rin para mag-same lang siya. Okay, 58. So, magbabawas tayo sa utilities. Halimbawa is 900. 900. Yan. Kumbaga, it's a matter of ano. So, ngayon, let's say, magtitipid muna tayo. Gaya natin 2,000. 2,000. 800. 1,800. Okay, 1,700. Okay, 1,600. Ayaw, 1,500 na lang. Okay. So, kaya may red pa yan guys kasi pag nilagyan ko to ng decimal, so parang may points siya. Ayan, ang 0.4. So, okay lang din yan. Pero, syempre, na-detect na ng ating template na above na siya ng 50%. So, magbukas na lang tayo ng 1,480. Yan. So, nawala na yung red. And then, proceed tayo sa may wants natin. So, um, eating out. So, syempre, nagtatrabaho tayo. Kailangan natin kumain sa labas paminsan-minsan, diba? So, um, budget natin muna ng 800 para tapos online subscription. So, tanggalin na natin. Hindi naman yan gaano mahalaga. So, shopping na lang. Let's say, magbabudget tayo ng um, 1,000. Siyempre, bili din tayo ng damit, diba? Order sa Shopee, ganyan. Okay, 13% na. And then, entertainment. Sige, lagay natin entertainment. Nood din tayo ng sine, diba? Paminsan-minsan. So, let's say, budget natin 400. Yan. Kaya mag-a-adjust. So, sobra pa, diba? So, kulang pa pala. So, maglalagay tayo ng Shopee. So, gagastos tayo na ba sa Shopee? Let's say, ako, pumili ako ng foldable na table. So, worth 400. Yan. So, 19. Okay. May ano pa tayo. Magdadagdag tayo dito sa ticket. 500. Yan. So, sakto na. So, may natitira pa tayo na may left to allocate or may allocate pa tayo na 4,210 which is dito na yun sa savings. Kasi, okay na tayo dito eh. 50, 30, 50, 20, 50, 20, mali. 50%, 30% pala dapat to. So, mag-a-add pa tayo. Let's say, maglalagay na tayo sa, since may sobra pa naman tayo, online subscriptions na lang. And then, let's say, ano siya, Apple Music, Spotify, ganyan. So, 150, 150. So, sumobra naman tayo ng isang points. So, gawin natin 100. 100. Actually, ano pa pala? Kulang pa pala. So, 21 dapat ito magiging
So, let's say damit, shopping, gawin natin 1.5. 1.5. Tapos, sa eating out, let's say gawin natin 1.2. Yan. Okay. Ah, Shopee gawin natin 500. Huwag na kayo malito guys sa expected. Pinareho ko na lang kasi para ano. Subscription 200. 200. So, ilang pa din. 300. Pwede pa magdagdag dito ha. Ina-adjust ko lang siya. Wala na ako maisip eh. 600. Okay, 700. Entertainment. Siyempre, pangkain, no? Di ba ganyan? 600. Okay, so mobra na tayo. So, 550. Sobra pa din. 500 na lang. Okay, sakto na. And then, sa savings na tayo pupunta ngayon. So, let's say, meron tayong emergency fund, savings. Let's say, 1,000. So, ito 10% lang naman to eh. Okay. Tapos, may 3% pa tayo. Let's say, debt repayment. Siyempre, bayarin natin yung utang natin, di ba? Kahit na pakonti-konti. Kasi ang mahirap hindi nagbabayad. Hindi ka makakatulog. Okay, so mobra na tayo. Okay, 11% dapat 20. So let's say may NT2 tayo sa pag-ibig. Yan. So 500, gawin natin 500 kada month, diba? Hindi mo na mamalayan, lalaki din naman yun siya. So let's say may G-Save tayo, yung kay Gcash, alam mo yun. 800. Okay, so mobra tayo, 700. Ayan. Makikita nyo dito guys ha. Pag sumobra tayo dito, makita naman yung sumobra. So, 10 pa yung, I mean, yung left or i-allocate mo pa. 700. So, may 1% pa tayong i-allocate. So, gawin natin 750. Okay, 760. 770. 790. 800. Okay, 810. Okay na. Ayan guys, naka-budget na. Kaso na sobra lang dito sa points. So, okay lang din yan guys. Basta naka-ano lang siya. It doesn't have to be ano naman, perfect talaga. So, kaya nagre-red yan siya kasi may points nga again. Ayan o, may points siya. Okay. Ayan. Basta naka 50, 30, 20. Kung points lang naman yung sumobra. Ayun lang guys, ganun lang siya kadaling gamitin. So, para again, para hindi ka malito, punta kayo dito sa how to use na sheet. And then, ito lang, sundan nyo lang to. Ito lang yung mga area na babaguhin and you're good to go na. Ayan, so, kung gusto nyo nito guys, ilalagay ko yung link kung saan siya mabibili. And, ayun, hope na makatulong to sa pagbabudget nyo ng inyong salary monthly. Kasi ang hirap ng hindi nagbabudget. Hindi natin alam kung saan ba napupunta yung mga pera natin. Kumbaga, 'di ba? Instead na mabayaran natin 'to, hindi natin nabayaran kasi nga hindi natin na budget ng maayos yung pera natin. Also, syempre dapat may savings tayo, 'di ba? So, sabi ko nga, pwede nyo i-adjust 'to. So, according doon sa allocation na gusto nyo. Let's say, mas malaki yung needs ko ngayong buwan. So, adjust nyo to 70, bawasan nyo ito ng halimbawa once kumbaga magtitipid ka ng konti, wala mo ng shopping yan, palitan mo ito ng 10, taas mo yung savings mo, ganyan, pwede maging 5 to, yan, pwede maging 15, ganyan ganyan. So yun lang.
Um, yun. Yung link dyan na lang sa, ilalagay ko na lang dyan sa description, no? Kaya i-visit nyo directly yung website ko. Ito siya, lawrencelaudeniodigital.com. Ayan, okay. Burahin ko siya. Ayan, yun lang. Thank you sa panonood and hope na makatulong ito sa pagbabudget nyo ng inyong sahod.